Sa kasalukuyan naman, ang kanilang ama na si Ayas na ang tumatayong director ng Smith University. A role he stepped into after the passing of his grandfather, Don Arnulfo. Alias has embraces his new responsibilities with dedication, ensuring the university thrive under his leadership. On the other hand, his wife Caroline continued to live a life of leisure as a spoiled housewife. From the beginning, Alias has been adamant about her not working, despite her occasional desire to pursue a career. This arrangement has allowed Caroline to focus on managing their household and supporting their family in other ways. Matapos ang dinner at nang makaalis na ang pamilya ng kanilang mamila, ay saka naman nagtipon sa living room ang mag-asawang Ayas at Caroline kasama kanilang mga anak para pag-usapan ng engagement ni Calex. Calex? Seryosong tawag ni Ayas sa tahimik niyang anak na halatang malalim ang iniisip. Magkakatabi ang triplet sa couch habang nakapagitan naman si Reyna sa mag-asawa. Yes, Dad? Parang wala ka sa sarili. Sabihin mo, hindi ba okay sa iyong arrangement? Bakas ng pag-aalala sa boses ni Alias. Alam niya ang ganitong pakiramdam dahil pinagdaanan niya rin to noong kasalukuyan pa lang silang sineset up ni Caroline. No, Dad. I'm okay. You're not. Maloloko mo sarili mo, anak, pero hindi ako. Alias sighed. Just meet her for a week. See how it goes. Kapag hindi naging magandang pakiramdam mo sa kanya, or sa tingin mo hindi kayo compatible, tell me. Anong gagawin mo, hubby? Takang tanong ng kanilang ina. Uunahin nating isa lang si Carlex. Alias joke. And it made Carlex roll his eyes. Wala taga nagmamahal sa akin sa pamilyang to. Aminin niyo nga, ampun lang ba ako? Napairap din sa kanya ang kapatid niya si Reyna. Parang si Rato. Kung sakaling may ampun man sa atin, iisipin kong ako yon. Dahil ako lang ang naibang itsura. Kayong tatlo, iisa ang wangis nyo. Mukha kayo mga pinagbiyak na kubeta. Manahimik ka riyan. Bungang araw. Ganti niya rito. Ikaw taga Carlex, kung ano-ano na lang tinatawag mo sa mga kapatid mo. Sermon na kanilang ina. Bagay naman kay Rina eh. Tag-init kasi yung pangalan niya. Uso ang bungang araw. Humahalakak pa si Carlex. Ngunit mabilis ding sumeryoso nang duguli ni Cyrex ang braso nito. Dad, ayoko pang ikasal. Tamang si Carlex na lang ang mauna. Patuloy ni Carlex. O kaya sa Andreng? No! Cyrex interrupted him. I'm still studying. Bumuntong hininga muli sa Alias at binaling ang tingin kay Calex. Just a week, Calex Damian. Kapag nakita mo na si Chantel at naramdaman mong hindi kayo magkakasundo, your mom and I will do our best to talk to your grandmother to call off the engagement. You hear me? Dad, why are you talking to me like I'm a babies? I can handle it. Don't worry. You're still our babies, Calex. Ani Caroline sa kanya. Kahit ano pang edad ang abutin nyo, mananatili kayong babies namin ng daddy nyo. Habang nag-uusap-usap sila mag-iina, biglang natahimik si Carlex na maramdaman nitong nag-vibrate ang phone niya sa kanyang bulsa. Kinuha niya to at binuksan ang tsata na tanggap. Kasunod ang pagbaling niya kay Calex habang namimilog ang mga mata at natutuwa. Hal, you're done for Calex? Naagaw niyang atensyon ng kanyang pamilya. I've just found out that your son-to-be fiancé is bitchy and whiny. The ultimate spoiled, materialistic airhead from the Smith family. Saan mo naman nasagap yan? Taas ang kilay na tanong ng kanilang ina. Bago pa kasi sila pumunta rito sa living room, ay nagpadala na si Carlex ng mensahe para ipaalam na nalalapit na engagement ni Calex. Binanggit niya rin sa kausap kung sino ang magiging fiancé ng kanyang kapatid. Calex grinned. Secret, clue, butchoy ang palayo niya. Calex Damian Smith POV. Kasalukuyan akong busy sa opisina ko. May nire-review akong spreadsheet na may kumatok sa pinto. Kasunod ang pagbukas nun. Hindi ko na kailangan pa magtanong kung sino yon dahil sekretary ko lang naman si Cole Smith na kadalasan pumapasok dito. Bago rin may makapasok na iba, daraan muna siya kanya
para i-inform ako kung mayroon mang naghahanap sa akin. Sir Calex? Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon, kaya naiilang ako kapag tinatawag niya ako ng sir. Pero siya naman na may gusto niyon. Sinabi ko na sa kanya dati na kahit Calex lang itawag niya sa akin ay walang problema. Pero ang katwiran niya, kailangan niya raw akong i-address ng tama. May naghahanap sa'yo. Dati rin siyang gumagamit ng po at opo sa akin noong bago pa lang siya. Pero yun ang sinikap kong ipaalis sa kanya dahil hindi taga ako sanay na may nagpopot opo sa akin na mas may edad sa akin. Gayunpaman, kahit naalis na niya ang paggamit ng po at opo, hindi pa rin nawawalang pakikipag-usap niya sa akin na may respeto. Yun ang bagay na nagustuhan ko sa kanya. Sino? Chantal Smith, sir. Bahagyang kumunot ang noo ko. Si Chantal? Oo nga pala. 1 linggo na ang lumipas. Ngayong week nakaset ang pagkikita namin. Pero lagi akong busy, kaya hindi ko inaalala. Wala naman kaming contact sa isa't isa para sabihin niya na i-schedule ang meeting namin. Okay, let her in. Matapos niyang tumango, ay tumalikod na siya at lumabas sa opisina ko. Nanatili ang tingin ko sa pintuan para abangan ang pagpasok ng babaeng magiging fiancé ko. At habang hinihintay ko yon, kakaiba ang kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko rin ay nanlalamig ang mga palad ko. Bakit ganito? During my 2 years at Smith Company, I've gone through a lot. I've influential figures in the business industry without feeling the kind of nervousness I'm experiencing now. What does this mean? Is it because of what Carlex overheard from Uncle Ryan that she's bitchy Winnie spoiled and a materialistic airhead? I immediately sat up straight when the door opened, revealing a woman with short hair. She had a smirk bob cut and was about the same height as your younger sister Reina. She wore minimal makeup and was dressed in a designer outfit that made her look absolutely stunning. I couldn't deny her striking appearance. But just like me, she was stunned when she saw me. Her mouth was slightly open and her eyes widened as she shook in my appearance. She seemed momentarily frozen, her gaze fixed on me, clearly struck by my looks. Ako na ang kusang tumayo sa upuan ko dahil hanggang ngayon ay tulala pa rin siya. I walk around my desk para makalapit ako sa kanya, offering my hand for a shake. Hi, I'm Calex Damian Smith. She blinked. Oh, hi. I'm Chantal. Tsaka niya tinanggap ang kamay ko, her lips forming a small smile. Chantal Smith. Wait, bakit parang hindi ko naramdaman ng aura niya ang pagiging bitchy? Maliban ng nakuhang impormasyon si Tito Ryan? Her smile is genuine and she seems like a sweet girl. Na magbitaw ang kamay namin, niyaya ko siyang maupo sa sofa na nasa bandang gitna ng opisina ko. But she refused. No, thank you. Hindi naman ako magtatagal dahil may lakad pa ako. Gusto lang sana kitang mamit dahil siguradong tatanungin na naman ako ni Mom and Dad mamaya kung nagkita tayo. I'm sorry. I've been busy lately. I know. She interrupted me smiling. It's okay. You don't have to apologize. I understand. Pwede naman tayong lumabas kapag hindi ka na busy. For now, ako na muna bahala sa parents ko. You can contact me kapag may time ka na. Here's my calling card. May inilabas siyang card sa purse niya at inabot sa akin. Mauna na ako. Bye! See you again soon. I held her business card as I watched her exit my office. Once she was out of sight, I immediately turned to call Smith at her desk. It was adjustment to my office but separated with a glass wall. When she looked at me, I gestured for her to come over. Yes, Sir Calex. Please make a dinner reservation for me at a nice restaurant tonight for 2 people. Also arrange a bouquet of flowers. Copy, sir. Wala na talaga. Finish na. May pa-flowers pa yung tropa natin. Humahalakak pa si Carlex. Nakaupo sila ni Cyrex sa paanan ng kama ko habang nakaharap naman ako sa salamin. Nag-aayos ng necktie. Kanina pa sila rito. Pinapanood nila akong gumayak dahil nabanggit ko sa kanila ang dinner date namin ni Chantel.
Alam na rin ni na mom at dad dahil sinabi ko sa kanila ang naging pagsulpot nito kanina sa opisina. Kaya alam din nilang lalabas ako ngayon to meet her. Oo, mamadaling ko na para ikaw na yung susunod. Biro ko kay Carlex. Sus, matagal pa ako. Dahil pustahan tayo, hindi kayo magkakasundo na fiancé mo. Napipredict ko na, hindi siya ang para sa'yo. Hindi kaya para sa yung prediction na yan? Cyrex said mockingly at him. Taob na naman siya kay Zyrexan dahil napakamot siya sa ulo. Si Calyx ang usapan natin. Ako na naman ang nakita mo, Andreng? No doubt, mahal mo talaga ako. Matapos kong gumayak, iniwan ko na sila na Cyrex na nag-aasaran sa kwarto. I wore a 3-piece black suit at bit-bit ko na rin ang bouquet ng bulaklak na pinaredy ko sa sekretary ko kanina. Mom and Dad were waiting for me in the living room, kaya dumaan muna ako roon. Naroon din si Reyna, hawak na niya ang bago niyang phone na binigay ni Tita Baby sa kanya. Mom, Dad, I'm off to go. I quickly captured their afternoon, causing them to glance in my direction. Mom swiftly rose from the couch beside Dad and came closer to me. Despite being in her 40s, I couldn't help but think she was one of the most beautiful women I've ever encountered. Her appearance defied her age completely. Ang gwapo naman ng anak ko. She capped my jaw habang nakangiti sa akin at pinagmamasdan ang forma ko. Daddy came closer to me as well, looking just as youthful as ever. At 48, he seemed ageless, exuding a fresh and vibrant demeanor. Remember what I told you, Calyx? I know, Dad. Yes, Dad. Gusto ni Daddy na bigyan ko ng chance na kilalanin si Chantel kahit man lang isang linggo. Kapag naramdaman ko na hindi kami compatible, sila nang bahala makipag-usap kay Mami La para iurong ang engagement ko. At iyon ang gagawin ko. Pero based sa first encounter namin kanina ni Chantel, mukhang deserve niya naman na kilalanin. Hindi niya ako pinakitaan ng dahilan para tanggihan siya. Siguro, ay mali lang talaga ang nasagap na impormasyon ni Tito Batchoy. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa ito natatanong kung sino ang source niya sa impormasyon na yon. Pagdating ko sa restaurant, kung saan kami magkikita ni Chantel, naabutan ko na siya roon sa table na nakareserve para sa amin. Nakaramdam ako ng hiya nang i-approach ko siya dahil mas nauna pa siya sa akin. My apologies for arriving late. I handed her the flower bouquet. Have you been waiting for long? She gave me a genuine smile matapos niyang pagmasdan ng bulaklak. Not long. Halos kakarating ko lang din. Thanks for the flowers anyway. Hindi ko na malayan ng oras dahil sa dami naming napagkwentuhan simula nang maupo ako sa harap niya. Maging ang pagkain namin ay hindi masyadong nagalaw. Binigyan niya ako ng introduction sa sarili niya, kung saan siya school nag-aral, kung anong kasalukuyan niyang pinagkakaabalahan at about sa parents niya. Matapos yon, kung saan-saan na lumikong usapan namin. Medyo weird. Pero nalibang ako, lalo na noong nabanggit niya ang mga creepy na lugar na nakikita niya raw kapag naghahalongkat siya sa Google Earth app. Pati ang mga hilig niyang panoorin ng movie ay nabanggit niya. At habang nagkukantuhan kami, walang tigil ang pag-vibrate ng phone ko nakakapatong sa mesa, sa harap ko. Binoboba ni Carlex ang family group chat namin na DNA buddies ang pangalan na si Cyrex ang nakaisip. Tanong ng tanong si Carlex kung ano na raw ang lagay ng date ko. Kung magre-ready na raw ba siya ng wedding song na iduduet nila ni Tito Batchoy sa kasal ko. As if it's emergency, you can go. I look up at Chantel. Napansin na niya mayat mayang pagbaba ng tingin ko sa screen ng phone ko at may nabakas akong something sa mukha niya. Ngumiti ako. It's one of my twin brothers, si Carlex. Kinakamusta lang ako. I elaborated. Nang marinig niya yon, her eyes softened. Tila nawala ang pangamba niya. I wanted to meet them. Yung dalawang kambal? Nakangiti niyang sabi. Nabanggit na sa akin noon ni Mommy na triplets nga raw kayo. Now that I finally met you, I'm eager to meet the other two as well. I chuckled. Tingnan mo lang ako sa muka at para mo na rin silang nakita.
were really identical. Dahil nga ron, nalilito pa rin sa amin tatlo yung dalawa naming nakababatang pinsan. Yung isa sa kambal ni Tito Ryan, si Meng, lagi siyang napagtitiripan ni Carlex dahil hindi niya kami makabisado sa muka. Kapag pumupunta sila sa bahay, dapat iba-ibang kulay ng suot naming damit dahil doon magbabase si Meng. Minsan nga, pinrank siya ni Carlex at para hindi mahuli si Carlex, pinilit niya si Cyrex na magpalit sila ng damit. Pinasuot niya kay Cyrex yung damit niya na naging palatandaan ni Meng. Si Cyrex tuloy ang napag-initan. Hindi ko napigilang mapangiti habang kinukwento ko yon. Hanggang ngayon inatatawa pa rin ako kapag naaalala ko. And there was this one time, we decided to confuse Meng. Carlex pranked her again, and afterward, the three of us agreed to wear identical outfits, even matching the colors. When Meng saw us, he was so frustrated that she started crying because she couldn't figure out which one of us to get back at. Ang ending, sinumbong niya ng kaming tatlo. Pasado 10:00 ng gabi, noong makauwi ako sa bahay. Napasarap ang kwentuhan namin ni Chantel dahil tawang-tawa rin siya sa mga kwento ko tungkol sa kung paano namin pagtripan ng pinsan naming si Meng kapag narito sila sa bahay. Pagpasok ko sa loob, sinalubong agad ako ni Carlex at Cyrex. Habang natanaw ko naman sa living room si Mom at Dad. Bukod ang malaking flat screen TV at nanonood sila sa Netflix. Pero alam nilang dumating na ako dahil napalingon sila sa akin. How was your date? Tanong ni Cyrex. Nakasunod na sila sa akin ngayon patungo sa kinaroroonan nila Mom at Dad. Bumati muna ako sa parents namin bago ako maupo sa couch sa tabi nila. Nasa akin na rin ngayon ang atensyon nila. Mukhang ayos ang date ng anak ko ah. Malapad ang ngiti eh. Mom gave me a teasing smile. Si Daddy rin ay bahagyang nakangiti sa akin. Ano, kakanta na ba ako? Ten, ten, te, ten. Ten, ten, te, ten. Muling ginunggol ni Cyrex si Carlex dahil magkatabi lang sila sa couch, katapat ko. Paano ba naman kasi? Yung wedding march niya, graduation march ang karugtong. Anong tingin mo kay Carlex? Gagraduate? O si Carlex natawa? Gagraduate na siya sa pagiging binata. Isang buwan na kami sa dating stage ni Chantel. Sinamantala kong pagkakataong yon para kilalanin siya. And so far, I'm starting to like her. Why not? She's a sweet girl. Kung nung una kinakabahan pa ako kapag nakakaharap siya, ngayon ay naging panatag na ako dahil hindi siya mahirap pakisamahan. Magaan siyang kasama at marunong siyang bumuhat ng usapan kapag napapansin niyang natatahimik ako dahil may pagkamahiyain ako minsan. Bulok ang source ni Tito Batchoy na napag-alaman kong assistant niya. Dahil may kaibigan daw ito na nagtatrabaho sa Smith Company, kaya nito yung nasabi. Pero taliwas ang nasagap nilang balita sa nakita ko kay Chantel. She's kind and sweet. Mayroong pagkakataon na may nadaanan kami sa lansangan. Isang matandang namamalimos. Usually, kapag may nakikita akong palubi, humihinto talaga ako para magbigay. Pero nung time na yon, tiniis kong hindi muna huminto dahil naalangan ako na baka hindi maging komportable si Chantel. Given na sobrang sophisticated niya, habang yung matanda ay madungis at hindi makakailang may kakaibang amoy. Pero nagulat ako nang kusa siyang huminto at nag-abot ng cash doon sa pulubi. That always struck me, really. At sa isang buwan naming pagdidate, wala pa akong nakita sa kanya na nakaka-turn off. Buti na lang, pinakinggan ko si Daddy na bigyang pagkakataon si Chantal para kilalanin. Siguro kung ora mismo akong umatras, baka ako pa ang magsisi na hindi ko siya nakilala. Actually, last week ko pa sinabi kay Mom at Dad na paig na ako sa arranged marriage. Nang malaman yun ni Mamila, nakipag-usap agad siya sa family ni Chantal para i-arrange ng engagement namin. Kaya heto na kami ngayon, dito mismo sa bahay ni mga Smith. Hindi malaking party ang in-arrange para sa amin, for family and close friends lang. Now, I stood by the large bay window, looking out of the beautiful manicured garden where lanterns hung from trees and fairy lights twinkled in their gathering dusk. The soft hum of conversation and laughter drifted in front of the backyard, where our friends and family mingled, glasses and champagne in hand. The scent of roses
and freshly cracked gush wafted through the open French doors, blending with the tantalizing aroma of the clattered horse divorce. You look fucking nervous, Calex. Lumingon ako nang marinig ko ang boses si Cyrex. Palapit siya sa akin. Kabuntot niya si Carlex at may bitbit din silang champagne glass. Bakit lonely is the night ka rito? Tanong ni Carlex bago niya dalhin sa bibig ang hawak niyang champagne glass.